Hello, hello. Magandang hapon sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya natin ngayon ay Mother's Day, di ba? Pasalamatan natin ang Panginoon na binigyan ng pagkakataon ng mga kababahian na mag-celebrar sa kanilang mga kaarawan. No? Kaarawan nila ngayon eh. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, ay nagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na muli ay nagsama-sama po tayo, naglingkod sa Panginoon at tayo ay nagkakaisang pag-iisip upang sambahin at pasalamatan natin ang Panginoon. Siguro yung iba ay naglalakbay pa at nag-isip-isip kung sila ay makapunta. Kaya pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ang pinaka-ibanghilyo po natin ngayon, mga kapatid, ay sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yan ang pinaka-paksa ng ating mensahe natin ngayon, mga kapatid. Dahil gagawin natin ang pagsamba sa Diyos upang tayo'y bigyan niya ng mga biyaya at bigyan niya ng kalakasan. Lahat na ibibigay na ng Panginoon kung tayo'y matuto sa pagsamba, yung totoong pagsamba sa Kanya. Hindi po kumbaga biro ang pagsamba sa Kanya. Kaya mga kapatid, ayon nga sa sinasabi ng Panginoon sa Juan 4:24, ang pinaka-key verse natin, mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya, iyan po ang ibinigay ng mensahe sa atin sa araw na ito, mga kapatid. Bakit po natin sasambahin ang Panginoon sa natunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan? Bagamat ang mga tao na wala pa sa katotohanan ay hindi pa nila nakikilala ng lubusan kung paano sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya bago tayo tumungo sa ating mga paksain, mga kapatid, iyuko muna natin ang ating mga noo at tanda ng ating pagkukumbaba sa Panginoon. At muli tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos na tayong lahat ay biyayaan ng Panginoon ng mga panguunawa sa bawat salita na isasalita sa araw na ito. Lord, salamat sa muli naming pagtitipon. Muli ka naming pinasasalamatan, Panginoon, na kami po ay nagkakaisang pag-iisip na bagamat sa kainitan ng panahon ay namumutawi pa rin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na makapagsamba kami at magpupuri at naway maunawaan mo, Panginoon, ang aming mga kalagayan dahil minsan sa kahirapan, Panginoon, ay minsan na hindi kami makapagtutupad sa aming mga tungkulin. Ngunit kung sa gabay mo, Panginoon, ay ikaw lamang ang aming nasa isip sa aming mga puso, ang aming mga diwa, Panginoon, ay siyang magbibigay sa amin ng paglalakad o patutungo dito sa aming pagsamba at pupuri sa iyo, Panginoon, upang makapulot kami ng katotohanan, Panginoon, sapagkat kung hindi namin marinig ang iyong mga banal na salita, wala kaming kapangyarihan, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito. Kami po ay nagpasalamat na patuloy ka naming sinasamba at pinupuri. Salamat, O Diyos. Ibinabalik namin ang mga papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ang pagsamba sa tunay na Diyos, mga kapatid, ay sinasabi na ng ating Panginoong Diyos noon pa man na sasambahin ng bawat tao ang Diyos sa Espiritu, hindi po sa mga larawang inanyuan, hindi po sa mga gawa ng tao sasambahin. Sabi nga ng ating Panginoon sa Juan 4:23, kung ating tingnan ang ating mga Biblia sa King James Version, mga kapatid, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng matunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong maging mananamba sa Kanya. Kaya naghanap po talaga ang Panginoon sa mga tunay, hindi po piki. Kasi marami pong mga sumasamba na hindi nila kilala ang kanilang sinasamba, mga kapatid. Kaya kung paano natin ginawa ang ating pagsamba na umaawit tayo at nagbigay tayo ng pupuri sa Panginoon, gayon din naman natin sasambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin ang Diyos sa mga gawaing espiritual. Ano po ba ang mga gawaing espiritual? Yung umaawit sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang isa sa mga requirements ng tao na kung paano nila sasambahin. Ang pagsamba sa Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng awitin, mga kapatid. Magpupuri, sabi ng ating Panginoon Diyos. Sa Kronika 16:23, sabi ng Panginoon, ngayoy magsiawit sa Panginoon buong lupa. Buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas araw-araw. Kaya kung tayo po, mga kapatid, ay magsasamba at magpupuri at umaawit sa Kanya, nandoon po ang kaligtasan. Araw-araw po yan, ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya safe na tayo, mga kapatid, sa kung paano tayo sumamba sa pamamagitan ng awitin. Ano pa ang ginagawa sa mga Kristiyanong tunay na ang pagsamba sa kanila? Sa pagsamba sa ating Panginoon na ating inaawitan, ating pinapapurihan, pinasalamatan. Ano pa? Ang pagsamba. Sambahin natin sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid. Kung ang isang tao ay sumamba sa Diyos pamamagitan ng panalangin, ay matagpuan niya ang Diyos. Kung wala kang pagpanalangin sa iyong sarili, ay hindi mo talaga kitang sambahin ang Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, ipikit mo ang iyong mata at manalangin ka, pagsamba na po yan sa Panginoon. Kaya kailangan matuto tayo kung paano natin sasambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng awitin at panalangin. Mateo Kapitulo 6, ang talatay 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto at manalangin ka sa iyong Ama, nasa lihim. Nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Gagantihin ka. Kumbaga, may kapalit. May kapalit, mga kapatid. May ganti. O kung sa salitang may ganting pala. Maraming biyaya ang ibinigay sa bawat isa na manalig sa panalangin, mga kapatid. Kaya huwag tayong magpatumpik-tumpik pa. Kumbaga,
ibigay natin ang papurit pasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Mga kapatid, saan pa natin sasambahin ang Panginoon? Sa karamihan po ba o sa ilan lamang ang kaniyang makikita? Sabi nga ng Panginoon, nariyan ako sa kalagitnaan. Natukoy nyo ba ang sinasabi ko? Na kung saan nagatipon ang 2, 3 sa kanyang pangalan ay nandoon mismo ang Panginoon. Kaya huwag tayong mag-alala na sabihin natin na wala sa atin ang Panginoon. Nandito na ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi na po tayo pinapabayaan ng Panginoon sapagkat tayo'y naglingkod sa Kanya. Naglingkod tayo na masigasig sa ating paglilingkod. Kaya't kung anong mga ating kahirapan, kung anong ating naranasan na mga pagsubok, wag lang tayong mabahala, mga kapatid. Wag lang tayong mabahala sapagkat ibibigay ng Panginoong Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Bibigay. Basta wag lang tayong magmamataas sa ating buhay. Baka marating na natin ang rurok ng tagumpay, makalimutan na natin ang Panginoon. Tatapwat, iharap natin sa Diyos ang ating mga sarili. Yun ang isa sa mga requirements na ibinigay ng Panginoong Diyos. Umawit at iharap, manalangin at magpupuri sa Panginoong Diyos. Alam natin na tayong lahat ay marunong humarap sa Diyos. Alam natin yan. Kahit tinuturoan na tayo noon pa ng ating mga magulang, yan, naglingkod tayo, mula nung tayo'y maliit pa, hanggang tinuturoan natin ang ating mga anak na humarap. Sabi ng Panginoon sa Roma 12:1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kabagaan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yan ang kaaya-aya sa Panginoon. Isa-isa nating iharap ang ating mga katawan. Yan ang isa sa mga handog na tangian. Handog na katangian na gusto ng Diyos sa isang mananamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya, upang pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginagawa, tayong mga naglilingkod ay papurihan at pasalamatan ang Diyos sa kanyang pangalan. Wala naman tayong ibang pinasasalamatan kundi ang kanyang pangalan. Kung kilala natin ang kanyang pangalan, magpasalamat tayo. Ang pangalan ng ating Panginoon na kinikilala nating Ama ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Wala na tayong ibang sinasamba sapagkat ang Ama na sinasamba natin ay hindi nakikita. Ngunit pinatunayan ng banal na kasulatan ng mga apostol noong unang panahon. Kung inyong natatandaan ang aming inihayag noon na nagtanong si Felipe kung saan naroon ang Ama, Panginoon, ipakita mo sa amin. Ngunit, sinasabi na ng Panginoon kay Felipe na hindi ka baga na mampalayat taya, Felipe, na ako at ang Ama ay iisa. Isa lang po yan sila. Sa pangalan. Hindi po sa katawan. Sapagkat ang katawan, ibinigay na po yan na pinakahaing handog para sa mga makasalanan. Isa lang pong handog ang katawan ng ating Panginoon Kristo.
Kaya tayong mga hintil na lumaluhati sa ating Panginoong Diyos, ay bagamat tayo'y mga makasalanan, ay nagpupuri ngayon. Pinasalamatan sa pamamagitan ng awitin. Una, magsiawit sa Panginoon, tayo'y manalangin at magpasalamat. Katapos natin ang panalangin, magpasalamat tayo sa Diyos na at buhay pa tayo. Yan ang isa sa mga requirements ng mga tao pang siya ay tumanda na maging matiliwasay ang kanyang buhay. Makamtan niya ang totoong pagsamba at pagpupuri sa Diyos Ama na sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ano pa ang mga ipinagbabawal ng Panginoon na higit sa Kanya, wag na tayong magsamba sa iba? Ano pa ang mga ipinagbabawal? Alam po ninyo yan, mga kapatid. May mga bawal na sambahin. Sabi ng Panginoon, anghel nga, hindi po dapat sambahin eh. Anghel. Baka hindi natin alam na ang mga anghel ay siya po yung nagpupuri. Pareho lang po yan sa atin. Tayo, tao lamang tayo. Pero sa darating na panahon, sa takdang panahon na talagang aangkinin na tayo ng Panginoon, gawin tayong anghel ng Panginoon. Papalitan tayo eh. Na kung ating mababasa, ang mga anghel, nagpupuri po yan. Pero hindi po siya dapat sambahin ha, mga kapatid. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ang mga anghel ay nagpupuri, sabi ng Panginoon, sa awit 148 verse 2, purihin ninyo siya, ninyong lahat, niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Kumbaga man ang mga tao, hukbo po ang tawag ng Diyos yan, hukbo po yan dito sa lupa, may hukbo po sa sangkalangitan. Pero pinagbabawal ng Panginoon na sambahin ang mga anghel. Siya lamang po ang dapat sambahin, ang Ama na pinupuri at sinasamba ng lahat ng mga sangkatauhan. Kahit masamang anghel, nakikilala po yan. Pero hindi marunong sumamba ang mga masamang anghel. Yung mga matuwid na anghel lang, mga kapatid. Ngunit sinabi niya sa anghel na huwag sambahin. Mayroon po. Ang sinabi sa pahayag o Revelation Kapitulo 22, ang talatay 8 hanggang 9. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo rin, kapwa mo alipin, at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad sa mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos, sabi ng isang mga propeta. Sabi na Apostol Juan, bawal talagang sambahin ang anghel. Paano itong mga sumamba sa mga tao? Kaya kawawa po ang mga tao hindi alam ang mga ginagawa nila. Dahil ang Diyos ay nagsasabi, anghel nga huwag niyo sambahin. Yan ang sabi. Ano pa ang pinagbawal ng Panginoon na huwag sambahin? Mga kapatid, tao, huwag po ninyo sambahin. Anghel pa. Hindi po ba? At nangyari na pumasok sa Gawa 10:25 hanggang 26. At nangyaring pumasok si Pedro at sinalubong siya ni Cornelio.
at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ano ang sabi ni Pedro? Datapwat tinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. O di po ba? Kaya makikilala natin kung paano sambahin ang Diyos, wag sa tao. Baka mamaya magkakamali tayo na makita tayo ng mga anghel dyan talagang magpatira pa agad tayo. Hindi po. Ipinagtagubilin ng Panginoon na wag sambahin ang tao. Sabi nga, lalo na kung sa larawan. Di po ba? Anghel, tao, hindi nga pwedeng sambahin. Lalo na kung larawan. Mga kapatid, napakabigat na paninibubuo ang mangyari sa Panginoong Diyos na ating sinasamba kung ang isang tao na hindi pa po nakakaalam na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay kailangan sambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Hindi po sa anghel, bawal. Tao, bawal. Larawan, bawal. Mapanibubuin ng Panginoon. Alam naman natin yan, mga kapatid. Baka maipadama natin sa ating mga kapwa at maiparating natin sa ating mga kapwa na oo nga, anghel nga, bawal. Lalo pa ang larawan. Huwag po raw natin sambahin. Mapamanibubuin ang Panginoong Diyos na pinagsasambahan nila ni Moises, ng mga propeta, lalo na sa atin ngayon, na nadatnan ng kautusan. Ano ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 5:7, Kapitulo 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyo, nasa itaas sa langit o nasa sa ibaba ng lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kumbaga, kahit anong bagay, no, mga kapatid, huwag daw tayong gagawa ng anumang inanyuan o sa salitang ano pa ribulto, no, nakakatakot, no, na pero yung iba naman kasi hindi naman nila alam, mga kapatid. Kaya Diyos na ang magbigay sa kanila ng way na umiwas sila sa mga gawaing ganyan. Wala naman tayong karapatan Tayo nadatlan lamang sa kautusan na ibinabahagi ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, na minsan pa sa ating buhay ay hindi natin na ituloy-tuloy ang gawain at maling pagsamba sa ating Panginoon. No? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibubuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na saling lahi na narupupot sa akin. Matindi ang galit ng Panginoon, mapamanibubuin pa naman ang Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kinakait na nagagalit talaga ang Panginoon sa mga taong gumagawa at sumusuway. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ay tinuruan na kung paano sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sumasamba tayo, wala tayong awitin lang, no? Mga wala tayong mga decoration diyan na iba. Kaya wag nating yuyukuran, sabi ng Panginoon. Magsisilos ang Panginoon. Magsisilos, mga kapatid. Siluso po pala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Anghel nga, bawal, lalo na kung larawan. Mga kapatid? Huwag tayong sumamba
sa kahit anong gawa ng tao. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Seloso po ang ating pinagsasambahan. Aywan ko sa iba. Diyos lang nakakaalam, mga kapatid. Tayo'y naghatid lamang ng ebanghelyo upang matuto tayo sa katotohanan. Kaya maaaring iparating din natin ang katotohanan sa ating mga maliliit na anak upang hindi sila mapagtuunan ng galit. Ang sabi pa naman ng Panginoon sa 3 at sa 4 na salit-saling lahi, no? Baka sa mga kapwa-apuhanan natin yan. At least tayo na mga apo rin nung mga magulang natin, natuto tayo. Nagiging magulang tayo, nadatnan tayo ng kautusan sa siguro mga 4 na tayo, na salin-salin lahi. Tiyak na po tayo, mga kapatid, na hindi natin sinasamba ang gawa ng tao. Ano pa? Sa Jeremias Kapitulo 2, ang Kapitulo 2, versikulo 27, na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. O di ba? Maraming mga nagsasamba sa kahoy. At sa bato, yung ipinanganak ako sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Di ba yung mga taong walang Diyos, dito lang sila umaasa? Hindi naman makakasalita yun, mga kapatid. Hindi naman makapagbigay ng bato yun eh. Bato, at saka kahoy. Gawa lang po ng mga anduwalhagi. Yung mga karpentero, kagaya ko, marunong din ako gumawa eh. Hirap naman kung may ginawa ako sa sambahin ng mga anak ko. No. Kaya, hindi ipinahintulot talaga ng Panginoong Diyos na mailigaw tayo, mga kapatid. May way ang Panginoon, may paraan pa siya sa mga taong gusto niyang angkinin. Hindi niya itataboy ang kanyang mga lahi. Mga kapatid, mayroon pa siyang natitirang lahi dito sa mundo na kaya niyang iligtas. Dahil na lamang makinig sa ebanghelyo. Huwag makinig sa mga salit-salit na mga gawa ng tao. Jeremiah 10, Kapitulo 10, 3 hanggang 5. Sapagkat ang kagulian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng mga punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Ginagawa lang pala ito ng mga palakol. Kanilang ginayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ginagamitan ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Di po ba? Kaawa-awa ang mga taong gumagawa ng mga gawa lamang ng manggagawa, mga kapatid. Naway marinig ito ng mga kapatid natin na gusto nilang mabago ang kanilang sistema sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa mga gawa ng mga tao. Ang sambahin natin ay hindi natin nakikita. Pumikit tayo, mga kapatid, at manalangin. Lord, pagalingin mo po ang aming mga may sakit. Yun ang natatanging pagsamba. Ikaw mismo, lumuhod ka
Lumuhod tayo, magmakaawa tayo sa ating mga gawaing makamundo. Na ipagpatawad ng Diyos ang lahat nating pagkakamali, mga kapatid. Maawain ng Diyos. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Sabi ng Isaiah 44:12 hanggang 15. Ang panday bakal ay gumagawa ng mga palakol at gumagawa ng mga baga at inanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok at ginagawang yaon ng kanyang malakas na bisig. Oo, siya ay gutom at ang kanyang lakas ay mawawala. Siya ay hindi umiinom ng tubig at pata. Naguunat ang anualahagi ng isang pising panukat, kanyang tinatandaan ang lapis, kanyang inanyuan sa pamamagitan ng mga katam at kanyang tinatandaan ang mga kumpas at inaayunan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. Hindi po ba, mga kapatid? Nararanasan natin yan na may pumasok sa atin ng mga ibang pananampalataya. Ngunit ang Diyos naman ay hindi naman ipahintulot na lahat naman maangkin ng maling pananampalataya, mga kapatid. Kaya sa pamamagitan ng ating pagpupuri at pagsamba at pagkilala, huwag na po natin gawin. Salamat sa Diyos na tayong lahat ay nagkakaisa at napakinggan ang mga tunay at dalisay na salita ng Panginoon dito sa banal na kasulatan upang matuto tayo at ipaalam din natin sa iba nating mga kapananampalataya. Yung mga iba nating kapananampalataya. Huwag ituro sa mga tao ang kasinungalingan. Kasinungalingan po yan, mga kapatid. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa aba nila, niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping batoy, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Sabi ng Panginoon sa Habakuk 19, Habakuk 2:19. Hindi makapagtuturo ito, mga kapatid. Wala itong bibig. May bibig pero hindi makapagsalita. May mga tainga, ngunit hindi makakapagdinig. Kaya wag ituro ang mga kasinungalingan, sabi ng Panginoon. Layuan natin ang bawat anyo ng masama. Kung sa tingin natin na ito'y masama, layuan natin, mga kapatid. Kaya unti-unti, hindi naman po natin mabigla, no? Kung sino mang nakikinig o nakapag subaybay sa ating ebanghelyo. Huwag na tayong maging mga bata pa, mga kapatid. Kilalanin natin ang salita ng Diyos at ang Diyos-Diyusan ng mga bansa. Diyos-Diyusan po ang tawag niyan, yung mga gawa ng mga kamay ng tao. Awit 135 verse 15. Ang Diyos-Diyusan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kahoy at ng mga tao. Sila'y may bibig, ngunit sila'y hindi sasalita. May mga mata ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila mga kakarinig. At wala mang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Magiging pipi daw po ang tao na tumitiwala sa gawa ng tao. May mga tainga, hindi nakakarinig. Kaya marami ngayon bingi sa katotohanan, mga kapatid. Hindi kilala talaga ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Kaya marami ngayong kailangang akayin
naway, ang Diyos na ang ano sa mga tao. Tayo, instrumento lang tayo mga kapatid. Pinigyan lang tayo ng bibig na sumamba ka sa amin o sa salita ng Diyos. Sumamba ka sa tunay na pagsamba. Paano ba ang pagsamba dyan? Wala naman kayong rebulto, wala naman kayong... Hindi, ang tunay na pagsamba sa Diyos, mga kapatid, ay awitan siya, papurihan, at pasasalamatan. Sabi ng Panginoon, awitan, pasasalamatan, wag sa mga inanyuan. Sapagkat ang Diyos ay hindi natin makikita, mga kapatid. Walang sino man nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na sinasupupunan ng Ama. Siya lamang ang nakakita sa ating Diyos Ama. Sapagkat ang anak ay kapangyarihan po yan, mga kapatid. Si Kristo, ang anak ng Diyos, ay siyang kapangyarihan. Kaya nasa sinapupunan siya lagi ng ating Ama. Kaya walang makakita kailanman ng mga tao. Kaya ang mga tao, mga suwail, mga masuwayin sa kautusan, ay ganon ang kanilang ginagawa. Gagawa sila ng mga inanyuan dahil hindi nila makikita galit sila sa Diyos. Pero taong inakay ng Diyos mula sa kanyang sinapupunan, mula pa nang siya'y bata pa, ay talagang marunong po yan umunawa. Marunong po yan umintindi na ang Diyos pala ay Espiritu. Amen? Ayan, salamat sa Diyos. Na tayo'y natuto at minsan pa ay ating pong tinutupad ang salita ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos na kahit sa panahon na tayo po'y nasa kahirapan, ay natuto tayong maglingkod sa totoong pagsamba at ginagawa natin ang mga papurit, pasalamat sa tunay na Diyos. Huwag sambahin ang Diyos sa mga larawang inanyuan. Anghel, bawal. Tao, bawal. Larawan pa kaya. Kaya salamat sa Diyos at ito lamang po ang ating ibinabahagi at magpasalamat tayo sa muli nating pagkikita-kita. Salamat po Diyos at papurihan natin ang Panginoon na siya lamang ang lumalang sa ating lahat. Salamat po Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.